mabuting balita ng kaligtasan ay ipangaral. Kaya po nandito po kami, hindi po kami manghingi ng pera. Napakahalaga lamang po na ibahagi sa mga tao. Ano po? Ibahagi po sa mga tao. Ang daming tao papunta doon sa talaw-talaw. Maliligo, magsuswimming. Tandaan natin, ang tao ay hindi nabubuhay sa pagkain lamang. Ang mga tao kumakain 3 times a day. Ang tanong, kumusta ang mga kaluluwa natin? Pinapakain ba natin ang kaluluwa natin? Ano po ang pagkain ng kaluluwa? Salita ng Diyos. Salita po ng Diyos ang pagkain ng kaluluwa. 3 times a day tayong kumakain, kasama pa doon yung merienda, ha? Pero ang tanong, yung bang mga kaluluwa nyo, kumusta? Yung bang kaluluwa nyo, pinapakain nyo? Ang pagkain ng kaluluwa ay salita ng Diyos. Kapag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, lalakas ang ating kaluluwa dahil ang kaluluwa kailangan ng salita ng Diyos. Kaya po, sa umagang ito, tandaan natin ang kahalagahan. Tayo po ay pinapahaginan ng mabuting balita. Balita ng kaligtasan dahil ang salita ng Diyos ay patuloy na magbabago sa atin. Ang salita ng Diyos ay pag-asa. Ang salita ng Diyos ay si Jesus. Kaya po makinig ang mga tao dyan sa loob ng palengke. Libre po ang salita ng Diyos. Libre, walang bayad. At ang mga tao na nagugutom, nauuhaw, lumapit kay Jesus, lumapit. Mga napapagal dyan, napapagod, wala ng pag-asa, lumapit kay Jesus. Si Jesus po ang ating pag-asa. Na kay Jesus po ang ating buhay. Ayan, mainit ang panahon. Ang mga tao, maraming dalang tubig dahil nauuhaw. Subalit si Jesus, may tubig na gustong ibigay sa inyo. At kapag tinanggap nyo yung tubig na offer ni Jesus, hindi na kayo mauuhaw. Gusto nyo po ba na matanggap yung tubig na binibigay ni Jesus? Meron po si Jesus na nakahandang tubig. Yung mga iniinom po natin tubig ngayon, nauuhaw tayo. Pero may tubig, si Jesus, na ibibigay sa iyo. Yun ang sikreto ng buhay. Kapag tinanggap natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, dadaloy sa iyo ang tubig, the living water, at hindi ka na mauuhaw. Kaya po, ang katanungan, gusto ba natin ang tubig na bigay ng Panginoon na kapag ininom natin, hindi tayo mauuhaw? Kaya sa umagang ito, sabi sa salita niya, sa Juan 3:16 to 17, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang isang tao ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po ang regalo. May regalo po ang Panginoon. Ang regalo ng Diyos, buhay na walang hanggan, eternal life. At ang makakatanggap nito, yung mga tao na mananampalataya kay Jesus. Kikilalanin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay. Wala pong magliligtas sa atin. Kayamanan mo, tagumpay mo, lahat ng mayroon ka, ginto, sasakyan, bahay, kotse, lahat ng bagay na mayroon ka, hindi po yan ang magdadala sa atin sa langit. Ang isa pong magdadala sa atin sa langit, walang iba, kundi ang pangalang Jesucristo. Yung Jesucristo na inaayawan ninyo, nire-reject ninyo, minamak ninyo, pero siya ay namatay sa'yo, para iligtas tayo. Kagaya kahapon, inulit-ulit maraming tao ang nagpapapako sa krus. Marami
Maraming tao nagpipinitensya. Maraming tao ang nagsusugat sa likod. Nagpapapako. Hindi na po dapat natin ginagawa iyon. Nagpapapako sa cross. Pagkatapos ng papako, tatakbo sa ospital, magpapagamot. Wala pong katulad. Si Jesus lang po ang namatay, na pinako sa cross at nabuhay. Subukan nyo kayang magpapako at mamatay kayo kung kayo mabubuhay. Wala! Only Jesus Christ ang nabuhay. Kasi may kapangyarihan siyang buhayin. Kaya kaya ng Diyos, ikaw at ako patawarin at buhayin kapag tayo nanampalataya sa Kanya. Maraming bulaan ngayon nagpapapako, pagkatapos naman magiinom din. Marami ngayon na nagpipinitensya, nangangako, naglalakad kung gaano kalayo, pero walang nababago ang buhay, ganon pa rin. But Jesus Christ can change your life. Jesus ang magbabago sa ating buhay kapag tinanggap natin siya, kinilala bilang Diyos at tagapagligtas. Hindi po natin kayang baguhin ang ating sarili. O sige, nagpenitensya kayo. Pero tingnan niyo po yung mga tao nagpenitensya. Ganon pa rin ang buhay. Walang pagbabago. Niluloko lang yung mga sarili. Subalit kapag ikaw at ako nagsisi, nanampalataya kay Jesus, at naging tunay kang alagad ni Jesus, mababago ang buhay mo. Babaguhin ng Diyos ang buhay mo. Dahil yun ang trabaho ng Diyos. Baguhin ang buhay natin. Buhat sa kasamaan, dadalhin tayo sa kaliwanagan upang tayo ay iligtas ng Diyos. Kaya sa umagang ito, tandaan nyo mga ate kuya, mahal kayo ng Panginoon. Namatay siya, pero nabuhay siya. After 3 days, nasa langit ngayon si Jesus Christ, nakatingin sa atin, nakatingin sa iyo, sa akin, kung ano ang pinanggagawa natin. Kaya binabanginan kayo ng mabuting balita. At ang mabuting balita na ito, ang patuloy na magliligtas sa inyo. Hindi po namin kayo kayang iligtas. Si Jesus po ang magliligtas sa inyo. Ang trabaho lang namin ay baginan kayo ng kaligtasan. At kapag kayo ay nakatanggap dito, doon po mag-uumpisa ang buhay. Buhay na pangako ng Panginoon. Kaya lamang po may problema. Ano po ang problema? Sabi sa Roma 3:23, ang lahat ng tao makasalanan. Yun ang problema. Tayo'y makasalanan at tayo yung hinahanap ng Diyos. Ikaw at ako, makasalanan sa paningin ng Diyos. Kaya hinahanap ka. Kaya kailangan natin si Jesus. Kailangan natin na magsisi. Maliban magsisi tayo ng kasalanan natin, mamamatay tayo sa kasalanan. Subalit ang offer ng Diyos ay buhay. May offer ang Diyos, buhay. May regalo po ang Diyos na buhay. Kaya po makinig kayo. Habang araw pa, makinig ang may tainga. Dahil pinaparating sa inyo ng salita ng Diyos. Ito yung araw. Now is the day. Now is the day of your salvation. Do not be hard in your heart. Ito yung araw ng kaligtasan nyo. At kung kayo ay makikinig sa kanyang salita, mabubuhay kayo. Pero kung kayo magmamatigas, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Kaya binabahagi na namin kayo ng mabuting balita para hindi nyo maranasan yung lalaki doon na kasama ni Jesus na nakapako, na minakpa si Jesus Christ. Kaya po binibigyan tayo ng pagkakataon na makapanumbalik pa, magsisi, makalaya sa mga gawa, sa mga tradisyon. Ang sabi ng Panginoon sa Exodo, huwag kayong sasamba sa gawa ng kamay. Ano ang ginawa nyo kahapon? Inilibot nyo yung mga ribulto. Hindi yun si Lord. Kailangan natin magsisi. Dahil kapag hindi tayo nagsisi, mararanasan natin ang galit ng Diyos. Ang galit ng Diyos. Kaya magsisi po tayo mga tao.
Kung tayo patuloy na sumasamba sa Diyos-Diyosan, magsisi tayo habang may panahon pa. Dahil kapag dumating yung sinasabi nila, biguan, kawa-awa po ang mga tao. Kaya nananawagan po kami sa inyo. Ito yung panahon na kailangan nating magsisi. Dahil nakasulat sa Biblia, ang Diyos ay pag-ibig. Mahal niya tayo. Mahal tayo ng Diyos. Ang ayaw ng Diyos, yung mga ginagawa natin. Ano ba yung ginagawa natin na mga kasalanan sa harap ng Diyos? Una sa lahat, ayaw ng Panginoon na tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan. Napakadaming ribulto ang inilibot na naman kahapon. Wake up! Ang sabi ng Biblia, na salita niya, huwag kayo sasamba sa Diyos-Diyosan na gawa ng tao. Sasabihin natin may Diyos tayo, pero ano ang niluluhuran nyo? Anong hinahalikan nyo? Puro ribulto, puro mga kahoy. Repent! Magsisi po tayo. The Bible said, inuulit-ulit lang po namin yung nasa Biblia. Kung kayo makikinig, salamat. Ang malaga, nagagawa namin yung pinapasabi ng Diyos na kailangan makarinig kayo. Dahil kung walang mga ngaral, paano kayo makakarinig na tayo pala'y makasalanan, na ayaw pala ng Diyos na tayo sasamba sa ribulto? Sasabihin natin na mahal ang Diyos, pero iba naman pala ang sinasamba natin. Natutuwa pa tayong sambahin yung mga binibili natin na ang mamahal. Hindi naman pala yun na magliligtas sa atin. Kailan kayo gigising? Pag naandyan na yung malakas na lindol. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magsisi. Hindi lingit sa inyo. Wala tayong narinig kundi bad news. Bad news, manood kayo ng mga Facebook. May big one, the big one. Puro bad news. Pero ang good news, si Jesus, pwede kanyang iligtas. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Kapag ikaw ay nanampalataya kay Jesus, yun po yung katotohanan. Ang mga tao ay iwanan tayo. Pagdating ng panahon, iiwanan tayo ng mga tao na inaasahan natin. Pero si Jesus, kapag kinilala nyo siya, tinanggap nyo siya, hindi kayo iiwanan ng Panginoon. Dahil ang Diyos ay totoo. Mapagmahal ang Panginoon. Mahal niya yung mga tao. Ang ayaw ng Diyos sa tao, yung ginagawa natin kasalanan. Kagaya po, sa Corinthians 6:9, basahin niyo po yung nasa likod ko. Kapag ginagawa po natin ang mga bagay na yan, kailangan po nating magsisi para maligtas po ang kaluluwa nyo. Kami po ay tagapahayag lamang. At si Jesus Christ is the only way. Jesus Christ is the only way. Siya yung katotohanan. Siya yung buhay. Babalik si Jesus. Kaya nawa po sa pagbabalik ng Panginoon, tayo po ay mga nakahanda na. At paano tayo maghahanda mga tao? Ano po ang gagawin nating paghahanda? Sabi po sa Biblia, sino po ang may mga Biblia sa inyong tahanan? Nilalakasan ko po ang boses ko. Mahina po ang speaker ko. Sabi po, may gagawin tayo para matanggap natin yung regalo na buhay na walang hanggan. Ano po yung gagawin natin para matanggap yung regalo ng Diyos para sa atin, para sa iyo? Lahat po na hindi po namimili ang Diyos, namatay si Jesus para sa lahat ng tao, mayaman, mahirap, pulubi, kahit sino ka pa man, namatay siya. Dahil sa isang dahilan, para iligtas po tayo. Kaya yung po yun, hindi po kami nagsasawa na bahaginan kayo sa mga sasakyan, sa palengke, kung saan maraming tao. Dapat doon mangaral upang maligtas kahit isa. Kahit isa. Natatanggap kay Kristo, tuwang-tuwa yung mga anghel sa langit. Yun po yung katotohanan. At tatlong bagay po
Naiiwanan ko sa inyo sa lugar na to. Kung gusto mo na matanggap yung regalo ni Jesus Christ na buhay sa langit, may gagawin po tayo. 3 bagay po. Kung gusto mo, ikaw at ako, na matanggap ang regalo ng Diyos, gagawin po natin una. Una pong gagawin natin, letter M. Anong gagawin natin? Magsisi tayo. Magsisi tayo ng ating mga kasalanan. Bakit po kailangan magsisi natin? Lahat po tayo makasalanan. Patatawarin po tayo ng Panginoon kapag tayo ay nagsisi. Sabi sa Roma 3:23, ang lahat ng tao ay makasalanan at walang nakarating kaluwalhatian ng Diyos. Kaya po lahat po tayo magsisi. At kapag tayo humingi ng tawad, patatawarin po tayo ng Diyos. Maniwala po kayo. The Bible said, sabi doon, kapag ikinumpisal natin ang ating mga kasalanan sa Diyos, patatawarin po tayo. Kapag inamin natin na tayo makasalanan, patatawarin tayo. Dahil lahat naman po tayo ay nagkasala. Yun yung unang bagay na dapat nating gawin, mga ate, kuya. Kailangan natin na magsisi, magpakumbaba sa harapan ng Diyos para tayo makasumpong ng kaligtasan. Ang lumalapit sa Diyos, nagpapakumbaba, ay hindi niya itataboy. Kakawaan ng Diyos ang mga taong lumalapit sa Kanya. Yun po yung dapat nating gawin. Ano pa po ang gagawin natin para tayo matanggap ang regalo na buhay na sa walangit? Manampalataya po tayo. Kanino po tayo mananampalataya? Kay Jesus Christ. Yung ipinanganak, naghirap sa krus, pinahirapan, pinako, inilibing, 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit at naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan. So si Jesus Christ, ang pananampalatayahan natin, hindi asawa mo, hindi si mayor, hindi si president, hindi ang pera. Huwag kang mananampalataya sa tao. Ang pananampalatayahan natin, si Jesus. Dahil sa pangalan ni Jesus, makakasumpong ng kaligtasan. Once na ikaw ay nanampalataya kay Jesus, siya po ang magbibigay sa atin ng buhay sa langit. Regalo po, regalo. May regalo ang Panginoon, buhay sa langit. At yung regalo na yon, walang kahit sino pwedeng magbigay. Si Jesus Christ lamang po. Hindi po sa ating gawa. Wag po kayong maniwala ka sa kasinungalingan ni Satanas. Sabi ni Satanas, gumawa ka ng mabuti. Magbigay ka ng donasyon para maligtas ka. Mali. Kahit anong gawin mong mabuti, kung hindi ka nagsisi, kung hindi ka nanampalataya kay Jesus Christ, walang kaligtasan, walang buhay sa langit. Subalit, kung ikaw ay manampalataya kay Jesus, humingi ng tawad, matatanggap mo po yung buhay na regalo sa langit dahil kay Kristo lamang yon matatagpuan. At kapag tayo po ay nakapagsisi na, nanampalataya kay Kristo, tinanggap natin siya, ikaw po ay makakatanggap ng regalo. Ikaw ay magiging anak ng Diyos. Sabi po yan sa Juan 1:12, ang isang tao manampalataya ay pagkakalooban na maging anak ng Diyos. At kapag ikaw ay nanatili na, kapag ikaw ay tumanggap na kay Kristo, naging born again Christian, ikaw ngayon ay tatawaging anak ng Diyos. At dahil ikaw ay anak ng Diyos, anong gagawin natin? Mananatili kay Kristo. Manatili po tayo kay Kristo habang hinihintay po natin ang pagbabalik niya. Babalik po si Jesus, the Bible said. Kaya po, hindi lingid sa inyo. Nangyayari na po, natutupad na po yung mga sign. Sabi sa Mateo 24, magkakaroon ng digmaan, lindol dini, lindol doon, tsunami, sunog dini, earthquake dini, digmaan dini. Nangyayari na po
yan po yung sign na babalik ang Panginoon. At ang tanong, nakahanda po ba kayo sa pagbabalik? Nakahanda po ba tayo mga tao? Kaya sabi doon, magsipaganda kayo. Ihanda niyo yung kaluluwa niyo. Kailangan yung kaluluwa maligtas. Kailangan natin yung mga pagkain na yan. Trabaho. Kailangan natin yan. Pero bigyan nyo ng halaga yung kaluluwa nyo. May kaluluwa po tayo na kailangang maligtas. Kaya po makinig. Kaya po may nagbabahagi ng mabuting balita. Dahil ang dala ay pag-ibig ng Diyos. Gusto ng Diyos maligtas ka. Ako, pag tayo namatay, na yung ating kaluluwa pupunta sa langit. Walang tao na gustong pumunta sa impyerno. Kasi ang impyerno napakainit. Sabi sa Biblia, itatapon po. Sabi doon sa pahayag, itatapon sa kumukulong asopre yung mga tao na hindi kikilalanin si Jesus, hindi manampalataya, hindi magsisi. Itatapon sa kumukulong asopre yung mga sinungaling, mga duwag. Sabi po ng Biblia yon. Subalit yung pangako ng Diyos na buhay sa langit, ang buhay po sa langit ay kasama ang Panginoon sa presensya niya. Hindi ka ilalayo. Wala nang luha doon. Wala nang gutom. Hindi ka na doon mamamalimos. Sa panahon natin, ang daming namamalimos. Yung iba, salamat at binibigyan. Pagdating sa langit, wala na pong luha. Wala nang hirap. Kasi pangako ng Diyos yon sa presensya ng Panginoon. Kaya mapalad yung tumutugon sa panawagan. Sa panawagan na now is the day of your salvation. Do not be hard in your heart. Huwag po natin payagan na maging huli ang panahon para hindi natin matanggap ang regalo ng Panginoon na buhay sa langit. Dahil iiyak po kayo. Iiyak ang mga tao na hindi tinanggap si Jesus. Darating ang panahon na huli na ang lahat. Kaya po binibigyan tayo ng pagkakataon. Pagkakataon na kilalanin ang Panginoon. Even we are living in the last days. Matuto po tayong bumalik sa Diyos. Hindi po relihiyon ang dala namin. Ang dala namin, magkaroon po ang mga tao na relasyon kay Kristo. Tanggapin po siya. Personal. Gawin niyong Diyos sa tagapagligtas si Jesus. Dahil na kay Jesus ang buhay. Yun po ang dala namin, hindi po religion. Kahit ano religion ang pasukin mo, hindi ka maililigtas. Subalit kapag ikay nanampalataya, nagsisi at nagpabautismo sa tubig, ibibigay po sa iyo ng Diyos ang regalo na buhay sa langit. Kaya tandaan niyo po ang umagang ito. Parati pong nagpapadala ang Diyos ng mga ngaral. Kaya po parating nagpapadala. Kasi po, naandyan pa kayo. Ayaw niyo pang tanggapin yung Diyos na nagbigay ng hininga sa inyo. Kaya habang hindi kayo tumatanggap sa Diyos, patuloy siya nagpapadala ng mga ngaral para bigyan kayo ng warning, para makapagsisi ang mga tao, makapaghanda. Dahil may mga padating na dilobyo, nag-uumpisa pa lang tayo sa mga nangyayari sa mundong ito. Mayroon pang padating, the Bible said, kaya tayo pinaghahanda. At yung matalino, nakikinig yun sa warning, naghahanda para pagdating ng mga sakuna, hindi tayo natatakot because the peace of the Lord ang maghahari sa ating puso. Kaya kayo po ang magdidesisyon. Kami po ay nagbabahagi lamang, ikinakandidato namin si Jesus Christ as your Lord and Savior. Dahil hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwanan. Siya po ang number 1 niyong iboto. Siya po ang ilangay niyo sa puso niyo para hindi kayo mapahamak. Jesus Christ is the Lord and Savior sa mundong ito. Sa panahong ito, napakadami ng tao kung saan sa dagat. Why? Naiinitan sila. Dito pala sa lupa, hindi na kayo makatiis sa init. Lalo na kapag itinapon kayo sa impyerno,
Lalo na kung hindi kayo nagsisi, mas matindi yun, kumukulong asopre. Kaya ito yung panahon ng inyong desisyon. At kung ano yung desisyon na gagawin nyo, kayo po yun. Wala po kaming magagawa, kundi bahaginan lamang po kayo. Hindi po namin kayo maiiligtas. Pero ang ginagawa lang po namin, warningan kayo. Dahil mahal po kayo ng Diyos, wina-warningan po namin kayo. Kayo po ang magdidesisyon. Mananalangin po ako. At sa panalangin ito, kung tayo mananalangin, matatanggap niyo po yung regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan. Samahan niyo po ako manalangin. Ang sabi doon, ang tao nagpapakumbaba sa kanyang harapan ay hindi niya pababayaan. Yung mga tao po dyan na walang ginagawa at hinihi po ng Panginoon para maligtas ang kaluluwa niya. Manalangin po tayo. Dahil ito yung araw, pag pinalipas po ang araw na to, pagdating ng panahon, kaawa-awa po ang tao. Mananalangin po ako. Ang Diyos po ang nakakalam sa puso nyo. Hindi ko po alam kung born again Christian na kayo o kung kayo dumadalo ng mga churches. Pero kung hindi pa, pumunta kami dito sa mga nawawala at hinahanap pa ng Panginoon para maligtas ang kaluluwa. Manalangin po tayo. Ama, sa pangalan ni Jesus, lumalapit po ako. Nagpapakumbaba. Hindi ko po kayang iligtas ang sarili ko. Sa mga oras na ito, humihingi po ako ng kapatawaran. Nababasa mo po ang puso ko. Patawad po sa lahat-lahat ng kasalanan ko. Buhat nang ako ipanganak hanggang ngayon. Panginoong Jesus, nananampalataya po ako. Namatay ka sa cross, nabuhay para sa akin. Sa oras na to, maghari ka. Pumasok ka sa aking puso. Panginoong Jesus, ikaw na po ang aking Diyos at tagapagligtas ng kaluluwa. Pagharian mo po ako. At tulungan mo po ako na habang naghihintay, manatili po kaming matibay at matatag sa aming pananampalataya. Salamat po sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Kung may nanalangin po sa inyo, salamat. At kung wala naman po, ang Diyos po ang nakakaalam. At kung maghahanap po kayo ng mga churches, mayroon po dyan church sa bandang unahan na pwede kayong daluhan. Mayroon po dyan sa bandang unahan na mga churches na madadaluhan kayo para makinig po kayo ng salita ng Diyos. Diyan po sa bandang unahan dyan. Mayroon po dyan church na pwede nyong makinggan ang salita ng Diyos. Napakahalaga po ninyo sa harapan ng Diyos. Hindi po mababayaran ng kahit ano kapag natanggap niyo po yung regalo na buhay sa langit. Yun po ang pangako ng Diyos. Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Pagpalain mo po ang mga tao na kinig at ang mga salita ng Diyos na natanim sa kanila, hindi po nakawin ni Satanas. At ikaw na po ang magpapalago para sa mga taong ito. Ikaw po ang nakakakilala. Hindi ko po alam kung sino po ang tumanggap sa iyo. At yung mga tumanggap naman po, dalhin mo po sila sa lugar kung saan sila magpapatuloy at mananampalataya. Maraming salamat po, Ama. Pagpalain mo na po ang lugar na to, lahat ng mga tao, mga kapulisan, ang mga barangay, Lord, we decree and declare ng blessing, upon blessing, healing, deliverance, salvation, ang lahat po ng may mga sakit at karamdaman, pagpalain niyo po ang may mga sakit, dumaloy ang kagalingan, anuman pong kahilingan nila, ikaw po ang magpapala. Salamat po, pagpalaan po yung mga tao na nagdadrive, ingatan, sa sakuna, ilayo mo kami sa mga sunog, araw-araw na lang may sunog, mga banggaan, ilayo mo sa banggaan ng mga tao, pakaingatan mo po kami, Panginoon, dahil sinabi mo, ikaw ay mag-iingat sa mga taong nagtitiwala sa iyo. Maraming salamat po. Panginoon, loobin mo po yung araw ay takloban ng ulap, ng hindi po sobrang init.
Maraming salamat po, Ama. Sa iyong papuro, Jesus name we pray. Amen! Glory to God. Salamat po sa pakikinig. Hallelujah. Salamat po. Doon naman tayo sa dagat. Sa dagat naman tayo. Tabi natin. Sige po. Amen. Ay, salamat. Bigyan mo ng tinapay. Oo. Punta na tayo. Salamat po. Papunta naman kami sa dagat, sa beach. Opo. Glory to God. Salamat po sa inyong pagsama. Amen. Salamat po. Mga kapatid, hindi ko masyado kayong makita. God bless po sa inyo dyan. Doon po kami papunta sa tabing dagat. Doon po kami mangangaral. Hallelujah. Hawakan mo nga mo. Bye-bye. Glory to God. Si Lord na po ang yan. Hala. Salamat po. Mainit na. Okay. God bless. So, off na po kami. Salamat.